na batang babae, mga 10 taong gulang. Ang pangalan niya ay Sophie at nakatira siya sa isang asylum dahil pumanaw na ang kanyang mga magulang. Si Sophie ay nagdusa sa insomnia na nangangahulugang hindi siya makatulog sa gabi. Ginugugol niya ang kanyang mga gabi sa pagbabasa dahil hindi siya makatulog. Tulad ng bawat bata, natatakot din siya sa ideya na may isang matandang lalaki, si Baba J, na darating sa dilim ng gabi, kukunin ang mga bata at kakainin sila. Isang gabi, nang natutulog na ang lahat, nakarinig siya ng tunog ng pusa malapit sa bintana. Dahil hindi siya inaantok, nagpasya siyang tingnan sa labas. Nang lumabas siya sa balkonahe, nakita niyang may mga pusang nagtatapon ng basurahan. Bigla niyang napansin ang isang higanting anyo na lumitaw mula sa likod ng gusali. Ang higanting ito ay pinulot ang natumbang basurahan at ibinalik ito sa lugar nito. Sa susunod na sandali, isang malaking higante ang lumitaw mula sa likod ng gusali. Nakita na ni Sophie ang higante at napansin din ng higante si Sophie. Nang makita ito, natakot si Sophie at mabilis na bumalik sa kanyang kama. Gayunpaman, inabot siya ng higante sa pamamagitan ng bintana, hinawakan siya at dinala siya nito. Nakikita natin na iniiwasan ng higanting ito na humarap sa mga tao. Sa tuwing makakakita siya ng tao sa kanyang daraanan, hahanap siya ng paraan para magtago at palihim na umalis. Dinala niya si Sophie at pumasok sa ibang mundo, ang mundo ng mga higante, kung saan tanging mga higante lamang ang nakatira. Napansin ni Sophie na lahat doon ay napakalaki, katulad ng higante mismo. Sinubukan niyang tumakas pero agad niyang napagtanto na wala siyang daan palabas. Sinabi ng higante sa kanya, hindi ka makakaalis sa lugar na ito. Nakita niya ang higante na naglagay ng malaking kaldero sa kalan at nagsabi, ako'y gutom na gutom, hindi ko makontrol ang aking gutom. Agad na intindihan ni Sophie na balak siyang kainin ng higante. Torinig Tiriyang sa Dewi Yuriano ang border ng ibang higante sa malayo. Nagtataka, nagtanong siya, may iba pang higante dito? Sumagot ang mabuting higante, oo, marami pang ibang higante dito at lahat sila ay mga kanibal. Kumakain sila ng tao ng hilaw dahil wala silang awa sa kanila. Sino mang mahulog sa kanilang mga kamay ay nilulunok ng buo. Nang marinig ito, lalo pang natakot si Sophie. Nang may kaba, nagtanong siya, kakainin mo rin ba ako? Tumawa ang malaking higante at sinabi, hindi ako kumakain ng tao. Ako ay isang vegetarian na higante. Hindi tulad ng ibang mga higante, gulay lang ang kinakain niya kahit na hindi ito masarap para sa kanya. Pero sa kabila nito, tumanggi siyang kumain ng tao. Patunay na siya ay may mabuting puso. Titing, ganoon siya di Sophie. Kung hindi mo kinakain ng mga tao, bakit mo ako dinala dito? Sumagot ang higante, dahil nakita mo ako. Kung sasabihin mo sa iba tungkol sa akin, malalagay sa panganib ang buhay ko. Malalaman ng mga tao ang tungkol sa amin at darating sila para patayin kaming lahat. Kaya kinailangan kitang dalhin dito. Ngayon, kailangan mong manirahan sa akin habang buhay. Agad na tumanggi si Sophie na sinasabi, hindi. Tatakas ako mula rito. Binalaan siya ng higante, huwag mong isipin ang pagtakas o walang awa kang paparusahan ng ibang mga higante. Pagkatapos ay inilagay siya sa kama at sinabi, magpahinga ka muna. Pero hindi makatulog si Sophie. Napansin niya ang higante na naglalabas ng malalaking bote mula sa kanyang bag. May kumikinang sa loob ng mga ito. Nagtanong siya ng may pag-usisa. No ang larstrang sa bote na yon. Nasultan higante. Mga panaginip ito, sabi ni Sophie. Kung ganun, wala itong silbi sa akin. Hindi ako nananaginip dahil hindi ako natutulog. Pagkatapos ay nagsimulang magbasa ng libro ang higante na dala ni Sophie. Maraming kwento ang laman nito. Habang nagbabasa siya, sa wakas ay nakatulog si Sophie. Habang siya ay natutulog, kinuha ng higante ang isang bote at pinakawala ng isang panaginip. Bigla namang nagising si Sophie at nakita ang matandang higante na natutulog pa rin. Sinamantala niya ang pagkakataon, tahimik siyang lumabas ng bahay at sinubukang tumakas. Ngunit habang tumatakbo siya palayo, nahuli siya ng mas malaking higante. Ang higanting ito ay mas malaki pa kaysa sa matandang higante. Nasal kawa si Spim. Pakyo mo! Pero hindi nakinig ang higante at dinala siya palayo. Biglang nagising si Sophie. Panaginip lang pala yun. Sinabi niya, alam ko na, hindi ako nananaginip at hindi ako natutulog na sa panganib. Kaya mas ligtas para sa iyo na manatili dito. Ipinaliwanag ng matandang higante na mas maliit siya kaysa sa ibang mga higante. Kumpara sa kanila, wala siya. Sinabi niya, isa lang akong maliit na higante at matanda na rin ako. Habang sila'y nag-uusap, pumasok ang isang napakalaking higante sa silid. Ang higanting ito ay mas malaki kaysa sa matanda. Tinanong niya, sino ang kausap mo? Tinatawag ng lahat ng higante ang matanda na Runt dahil siya ang pinakamaliit sa kanila. Agad na sumagot ang matandang higante, wala. Hindi ako nakikipag-usap sa kahit sino. Samantala, nagtago si Sophie kung saan. Ang malaking higante ay may sugat sa kanyang kamay at pumunta sa matandang higante para ipabindahi ito. Gayunpaman, dahil siya ay isang kanibal, naamoy niya ang presensya ng tao sa bahay. Nagsimula siyang maghanap sa paligid. Nakita ito ni Sophie at mabilis na nagtago sa loob ng tambak ng mga gulay, ang parehong mga gulay na kinakain ng matandang higante.
higanteng kumain. Nang maamoy ng malaking higante ang mga gulay, naamoy niya ang bango ng tao. Hindi pa niya nakakain ang mga gulay na iyon dati. Pero ngayon ay amoy masarap ito sa kanya dahil nagtatago si Sophie sa loob. Kinuha niya ang mga gulay para kainin. Nakita ito ng matandang higante at sumigaw, "Tigil! Hindi mo pwedeng kainin yan." Nag-alinlangan ang malaking higante at sinabi, "Oh, nakalimutan ko." Hindi ako kumakain ng gulay. Pinigto sa English natin ang mga gulay na hindi sinasadyang nailigtas ang buhay ni Sophie. Pagkatapos noon, umalis ang malaking higante. Pagkatapos talaga na ang matandang higante na pumunta kung saan. Tinanong ni Sophie, "Saan ka pupunta?" Sumagot siya, "May mahalaga akong gawain." Nagtanong siya ulit, "Anong mahalagang gawain?" Pero hindi siya sumagot. Pagkatapos ng matinding pangungumbinsi, sa wakas ay inamin niya, "Pupunta ako para manghuli ng mga panaginip." Masiglang sinabi ni Sophie, "Isama mo ako." Ngunit tumanggi ang matandang higante at sinabing, "Hindi, masyadong delikado. Natutulog ang ibang mga higante ngayon, pero kung magising sila at makita ka, magiging sakuna ito." Ayaw niyang magpakarisk. Gayunpaman, pagkatapos ng maraming pakiusap, pumayag ang matandang higante. Sinubukan nilang dumaan sa lugar habang natutulog ang ibang mga higante, pero biglang nagising ang mga higante at sinimulang guluhin ang matandang higante. Sinabi nila sa kanya, "Ayaw naming pumunta ka sa mundo ng tao. Kung malaman ng mga tao ang tungkol sa amin, malalagay sa panganib ang aming mga buhay." Habang abala ang mga higante, sinamantala ni Sophie ang pagkakataon na magtago sa loob ng sasakyan. Biglang itinuro ng matandang higante ang langit at sinabi, "Tingnan mo." Nang tumingin ang mga higante pataas, nakita nila ang mga maiitim na ulap na nagtitipon, malapit ng umulan. Damay mas strange na paring humanap ng masisilungan ang mga higante. Sinamantala ang pagkakataon tumakas sina Sophie at ang matandang higante. Umakyat sila sa mga bundok at sa wakas ay nakarating sa isang lugar na lampas sa mga ulap. Humanga si Sophie sa tanawin at sinabi, "Tuwing sila itong tuway means Willowartso." Gumtang mabuting higante at sinabi, "Naririnig ko pa nga ang kanilang musika." Ipinaliwanag niya, "Naririnig ko ang lahat sa mundong ito, ang tunog ng mga butil na nahuhulog, ang munting bulong ng mga insekto, at maging ang mga kwento ng mga puno. Napakatalas ng pandinig ko na naririnig ko ang bawat tunog sa mundo." "Namangha?" sinabi ni Sophie. Hindi ako makapaniwala." Pumandig higante restores wamo nas council. Ngunit totoo ito, anak, kailangan mong maniwala. Pagkatapos noon, dumating sila sa isang lawa na may malaking puno sa tabi nito. Pumasok ang higante sa tubig at sumunod si Sophie. Magkasama nilang narating ang kabilang panig na siyang mundo ng mga pangarap. Sa lugar na ito, ang mga pangarap ay bumabagsak mula sa langit na parang mga bulalakaw at ang mga higante ay pumupunta rito upang hulihin ang mga ito. Habang sila ay naroroon, ibinahagi ng matandang higante ang kanyang malungkot na kwento. Ibinunyag niya kung paano siya kinukutya ng ibang mga higante. Tinatawag siyang pandak dahil siya ang pinakamaliit sa kanila. Pero sumasaya siya sa pag-iisip na kahit papaano ay may nakilala siya dito na tumawag sa kanya na Big Friendly Giant. Tingmarinig so sinabi ni Sophie, "Kung ganun, mula ngayon tatawagin din kitang Big Friendly Giant o BFG sa madaling salita." Pagkatapos manghuli ng mga panaginip, naglalakad-lakad sila sa lungsod kung saan natutulog ang mga bata sa kanilang mga tahanan. Ang Big Friendly Giant, BFG, ay nagbibigay sa kanila ng magagandang panaginip habang sila'y natutulog upang makahanap sila ng kaligayahan sa kanilang mga panaginip. Ito na naunasan na yung BFG at isang mabait na higanser na nagdadala ng mga panaginip mula sa mundo ng mga panaginip at ibinabahagi ito sa mga tao. Kahit sa Furious na taunti siyang das niyang magdala ng kaligayahan sa kanilang buhay, tinanong ni Sophie, "Sinabi ba sa iyo ng iyong mga magulang ang tungkol sa mga panaginip?" Ngunit sumagot si BFG, "Nandito na ako mula pa noong nagsimula ang mundo. Ang mga higante ay nilikha kasabay ng mundo. Ngunit palagi kaming namuhay na nakatago mula sa mga tao sa likod ng mga pader." Habang naghahanda silang bumalik, napagtanto ni Sophie, "Nasaan ang kumot ko?" Sa katotohanan, naiwan ang kumot ni Sophie sa lupain ng mga higante na ikinabahala niya. Dahil dito, sinabi ni BFG sa kanya, "Hindi na kita madadala. Sa ngayon, malamang napansin na ng ibang mga higante na may tao akong kasama." Ibinunyag din niya ang isang mahalagang bagay. "Noong matagal na panahon, nakilala ko ang isa pang bata na katulad mo, kasing tamis at inosente. Tulad mo, nakita rin ako ng batang yon, kaya dinala ko sila sa lupain ng mga higante. Tinuruan ako ng batang yon kung paano magbasa at ang jacket na suot mo ay pag-aari ng mahal kong maliit na kaibigan. Ngunit bago ko maibalik ang batang yon sa kanilang mundo, huli na. Ayokong mangyari sa iyo ang nangyari sa kanila dahil kaibigan din kita." Dahil dito, nagpasya siyang iwan si Sophie at umalis. Gayunpaman, tumanggi si Sophie na maiwan at iginiit na isama siya. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya pinakinggan ni BFG. Iniwan niya si Sophie sa lungsod at nagsimulang lumayo. Ayaw manatili doon, tumalon si Sophie mula sa balkonahe. Alam niyang ililigtas siya ni BFG at ginawa nga niya. Dahil dito, napilitan si BFG na pakinggan si Sophie at isama siya pabalik. Samantala, ang ibang mga higante ay naghihintay na kay BFG sa kanyang tahanan. Alam na nila na ang matandang higante ay
Gamit ang amoy ng kumot ni Sophie, hinanap nila sa bahay ni BFG, sinisira ang lahat ng madaanan. Upang maiwasan nilang masundan ang amoy ni Sophie, sinunog ni BFG ang kumot. Tumingin si Sophie sa isang larawan sa dingding na nagbigay sa kanya ng ideya. Sinabi niya kay BFG, dapat kang lumikha ng panaginip para sa prinsesa. Sa panaginip na yon, ipakita mo sa kanya na may mundo ng mga higante at na ang mga higanteng ito ay mapanganib at kumakain ng mga bata. Isama mo rin kami sa panaginip para kapag nakilala namin ang prinsesa, makikilala niya kami. Pumayag si BFG at lumikha ng panaginip tungkol sa mga mapanganib na higante. Isinama rin niya ang sarili at si Sophie, pati na ang maraming nawawalang bata mula sa lungsod. Pagkatapos, pumunta sila sa tahanan ng prinsesa at inilagay ang panaginip habang siya'y natutulog. Nang managinip ang prinsesa, nakita niya ang lahat ng eksakto tulad ng binalak ni na BFG at Sophie. Pagnarising siya sinitkwad siya ng silitbay isurangungot. Sinpini sa kanyang tagapag-alaga ang tungkol sa panaginip. Sinubukan siyang pakalmahin ng tagapag-alaga, sinasabing panaginip lang yon. Gayunpaman, nang mabasa niya ang dyaryo, napabulala siya, ito ay kakaiba. Tuwing Friday way, from iba rin Nels Kornakaning Malen. Eksaktong katulad sa iyong panaginip. Sa sandaling yun, Sir Prinsesa, buksan ang mga kortina. Nang buksan ang mga kortina, nakatayo si Sophie sa bintana. Sa katotohanan, isinama rin ni BFG ang sandaling ito sa panaginip. Ginawa rin niyang bahagi ang sarili niya nito. Sinabi ni Sophie sa prinsesa ang lahat tungkol kay BFG at pinangakuan siya na hindi niya ito sasaktan. Pagkatapos magalang na yumuko si BFG sa harap ng prinsesa. Tinupad niya ang kanyang pangako at tinanggap siya ng mabuti. Isang nakakatawang bagay tungkol sa mga higante ay hindi nila maipronunsya ng tama ang mga salita. Halimbawa, sa halip na reyna, maling tinawag ni BFG na magister. Tulad siya ng moistry ng pagbigkas niya sa mga tao at naghalo-halo ng iba pang mga salita. Sa resyon ng Toro, madubar ng pingamang prinsesa si BFG at inanyayahan siya sa isang marangyang piging. Ikinuwento ni na BFG at Sophie sa prinsesa ang lahat tungkol sa mundo ng mga higante. Ipinaliwanag nila na may 9 na malalaking higante na nanghuhuli at kumakain ng mga bata. Nagpasya ang prinsesa na tulungan sila. Hinipon niya ang buong hukbo at sa tulong ni BFG, pumunta sila sa lupain ng mga higante sakay ng mga helicopter. Mayroon silang maayos na planong estratehiya. Ayon sa plano, huminto sila sa isang tiyak na lugar at naghanda para sa pag-atake. Kumuha si BFG at Faraonis na magprogram ng kahihiyan at pagsisisi sa mga higante para sa kanilang mga ginawa. Sa gayunpaman, habang papakawalan na niya ang panaginip, napagtanto niya, iniwan ko ang garapon ng panaginip sa palasyo ng prinsesa. Kung wala ang panaginip, hindi gagana ang plano. Matapang na kinuha ni Sophie ang garapon ng panaginip at palihim na pumasok sa lupain ng mga higante kung saan sila ay natutulog. Ngunit bago niya mabasag ang garapon, nagising ang pinuno ng mga higante. O naplasyawan na siyang si Sophie, pinasag niya ang garapon at kumalat ang panaginip sa mga natutulog na higante. Sa kanilang mga panaginip, nakaramdam sila ng matinding pagsisisi para sa kanilang mga kakilakilabot na gawain. Gayunpaman, gising ang pinuno ng mga higante kaya hindi siya naapektuhan ng panaginip. Galit na galit, inatake niya si Sophie, ngunit sumugod si BFG para protektahan siya. Dahil mas maliit si BFG, itinaas siya ng higante sa ere. Saktong papatamaan na ng pinuno si BFG, dumating ang hukbo ng prinsesa kasama ang mga helicopter. Nahuli nila ang lahat ng higante at tinala sila, iniwan sa isang isla sa gitna ng karagatan. Dahil takot ang mga higante sa tubig, hindi sila makakatakas. Upang matiyak na hindi na sila makakasakit ng sinuman, nagpagawa ang prinsesa ng pagtatanim ng mga gulay sa isla. Ngayon, wala nang magagawa ang mga higante kundi kumain ng gulay sa natitirang bahagi ng kanilang buhay, isang bagay na labis nilang kinamumuhian. Pagkatapos nito, makikita natin na si Sophie ay hindi na nakatira sa ampunan kundi sa palasyo ng prinsesa kung saan siya ay masaya. Maaari niyang kausapin si BFG kahit kailan niya gusto dahil sinabi nito sa kanya na naririnig niya ang lahat ng tunog sa mundo. Sa kabilang banda, si BFG ay nag-iisa na ngayon sa lupain ng mga higante. Gayunpaman, sa halip na kumain lamang ng isang gulay na dati niyang kinakain, nagsimula na siyang magtanim ng iba't ibang gulay at masaya siya sa kanyang sariling paraan. Udang Wallace ay siyang si Royce tumtiyo sa tabi ng bintana at sinasabi, "Magandang umaga, BFG." At naririnig siya ni BFG at sumasagot. At sa ganito, nagtatapos ang magandang pelikulang ito. Salamat sa panonood.